Ako lang ang ginseng ng milenyo mula mismo rito sa bundok Tiangbay. Ngayon ako na ang bagong tagapangalaga ng bundok. Sa wakas nagawa ko na. Lahat ng bagay ay may kanya-kanyang tadhana at sa tagsibol lahat ay bumabalik. Nako, gumamit ng mahika ang tagapangalaga ng bundok. Ngayon ay makakapag-usap na tayo. Salamat, tagapangalaga ng bundok. Susundin ka na namin mula ngayon. Walang anuman, pamilya tayo. Aray! Bakit ang dalas ng pagsubok ng kidlat ngayong buwan? Bakit ang dalas ng pagsubok ng kidlat ngayong buwan? Akala ba nito ay dadaan-daan lang? Bakit ako lang ang target ng kidlat na ito? Bakit ako lang ang target ng kidlat na ito? Ay, itong buhay na ito, kailan kaya ito matatapos? Tagapangalaga ng bundok. Ang tagapangalaga ng lupa. Tagapangalaga ng bundok. Ito na ang ika-79 na beses na tinamaan ka ng kidlat at nausok. Para ligtas mong malampasan ang pagsubok na ito. May isa ka pang utang na karma na dapat bayaran. Karma? 500 taon na ang nakalipas. Ang pamilyang Pendleton ay nagpakita sa iyo ng kabaitan. Sa ngayon, ang mga inapo ng pamilyang Pendleton ay nasa malalim na problema. Kailangan mong maghanap ng paraan upang protektahan sila sa buong buhay nila. Saka lang malulutas ang karmang ito. Ah, ganun pala. Maraming salamat. Babalikan ko na sila para magbayad ng utang na loob. Ah, ganun pala. Maraming salamat. Aalis na ako para magbayad ng utang na loob. Doc, ano yan? Tumubo na. Wala ng pag-asa. Wala. Doktor. Doktor. Hindi pwede. May pag-asa pa si Mia. Mia, gising ka, Mia. Wag, teka. May isa pang paraan. May isa pang paraan. Mia, gising ka. Mia, gising ka. Mia. Mia, paano mo ako iiwan? At mag-isa kang aalis? Mia. Heto lang, sinasabi ko lang. Ano ba yung iyakan na yan? Hindi naman sinadya ng anak ko na itulak siya sa tubig. Bukod pa, isa lang namang pasaway yan. Kaya namatay. Ano naman, pinakamarami. Babayaran lang namin kayo ng ilang piso. Tapos na. Yun ang sinabi mo. Gusto mo lang kaming perahan? Sige, bibigyan ka namin ng pera. Tingnan mo, 5 piso. Wala nang dagdag. Oy, Sobra na kayo. Kayo ang pumatay sa aming Mia. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Ay, anong klaseng to? Uy, nasaan ang punla ko? Bitawan mo ako. Sino ang gumalaw ng gamit ko? Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Ay naku, mabuti. Nandito pa ang kapangyarihan ko. Lumayas ka sa akin, ikaw. Martha. Boris, duwag ka. Binubugbog ang asawa mo. At wala kang ginagawa. Wisit, ang lakas ng loob mong hawakan ang asawa ko.
Sino ka? Gusto mo bang mamatay o ano? Sino ka ba? Gusto mo bang mamatay? Buhay siya. Buhay siya. Diyos ko, Boris, ayos ka lang? Ayos ka lang? Kaya ito ang ina po ng tagapagligtas ng pamilyang Pendleton, ang tatay at nanay ko? Tatay? Nanay? Mia, gising ka na. Mia, Pasaway ka. Nabuhay nga talaga siya. Paano siya naging ganon kalakas? Akala mo kasing level mo ako, pasaway. Ako lang ang ginseng ng milenyo sa Changbay Mountain. Kahit ipagbili ko kayong dalawa ng magkasama, hindi pa rin kayo makakabili ng isa sa mga ugat ng ginseng ko. gutom ka na ba, Mia? Heto, kumain ka ng itlog para lumakas ka. Hintay ka dito, Mia. Magluluto si tatay ng pagkain para sa'yo. Salamat tatay, salamat nanay. Tingnan ko nga ito. Narinig kong napakasarap talaga ng pagkain ng mga tao. Talagang mag-e-enjoy ako ngayon. Tsk! Talagang wala silang pera, ni hindi makapaglagay ng pagkain sa mesa. Wag na, sayang lang ang oras mo sa kanila. Kakagising lang ni Mia, bilhan natin siya ng masarap na pagkain para lumakas siya. Hindi naman patay ang pasaway na yon. Bakit pa natin sila bibigyan ng kahit piso? Agnes, ikaw, Mali ba ako? Hoy, hindi alam ni na Arthur at ng asawa niya na ang baril pang hunting ay mabebenta ng 1,000 piso, ang baril na yon. Marta, huwag mong masyadong pag-initan si Agnes. Ang 5 piso ay hindi sapat para tulungan siyang gumaling. May ideya ako. Kung ibebenta ni Arthur sa akin ang baril pang hunting niya, mag-aalok ako ng 50 piso. Ano sa tingin mo? Ikaw? Gusto mong bilhin ang baril pang hunting ko? Sina Tito Boris at Tita Agnes, kitang-kita sa mukha nila ang mga plano nila. Alam na alam nilang bantay gubat ang tatay ko. Ang baril na yon ang tanging proteksyon niya. Malinaw na scam ito. Gumagalaw ang buhay, bumabalik ang tagsibol. Munting usbong ng bawang, magsalita ka. Nakapagsasalita na ako. Hoy, ano ang ibinubulong mo? Sabihin mo na. Ano ba talaga ang balak ng dalawang yon? Opo, may dumating ngayon na nag-alok ng 1,000 piso para sa baril pang hunting. Gusto niyang linlangin ng tagapangalaga ng bundok na isuko ang baril pang hunting ng tatay mo at ibenta ulit. Yun ang plano. 1,000? Talagang walang mabuting balak ang dalawang yon. Ano ang hinihintay? Kung hindi sapat yan, dadagdagan ko ng 50 piso. 100 piso, tanggapin mo o hindi. Tapos na usapan. Ha? Kasundo. Ano bang tumama sa akin? Kung magloloko ka ulit, puputulin ko yung marurumi mong kamay. Narinig mo ba yon, mahal? Hindi, wala akong narinig. Nakakatakot. May kakaiba sa bahay na to. Makinig ka, Tito Boris. Hindi ipagbibilay ang baril na yan. ang duwag. Arthur, hindi mo naman pinakikinggan itong pasaway na to, di ba? Tingnan mo kung gaano ka kahirap. Kung hindi mo ibebenta yan, wala ka nang makakain. Tita Agnes, isang lobo ka na nakabalabal ng tupa. May masamang balak ka. Ikaw. Alam ba nila tungkol sa may bumibili ng mga baril? Imposible nang dumaan yung mga tao kanina. Hindi niya, wala pa sa bahay si Arthur at pamilya niya. Hindi niya pwedeng malaman yon. Maging mabait ka, Mia. Kapag naibenta na ni tatay yung baril pang hunting, may masasarap kang makakain. Bilisan natin. Dahil lang kamag-anak tayo kaya ko kayong tulungan sa basurang yan. Kung hindi, magtanong-tanong ka sa baryo. Sino pa ang magbabayad ng ganyang kamahal?
Itong dalawa. Ang gagaling umarte. Tunay akong ginseng ng milenyo. Kung pupunta lang ako sa bundok para mamitas ng mga halamang gamot, madali na lang kumita ng pera. Magutom? Huwag kang biro, katawa-tawa. Bilis, bilis, bilis. Mahal, bilisan mo. Iabot mo na lang. Akin yan. Aray, aray, aray. Ang sakit talaga. Pasaway, nawawala na ba ang isip mo? Tita Agnes, pwede kang sumigaw hanggang maubos ang hininga mo, pero hindi ko ibebenta ang baril na ito. Nanay, tatay, relax lang kayo. Bukas, aakyat ako sa bundok para mamitas ng mga halamang gamot. Kakayod ako para buhayin ang buong pamilyang ito. Aakyat ka sa bundok para mamitas ng mga halamang gamot? Siyempre. Saan nakuha ni Mia yung punto ng pananalita? Bigla na lang. Di ko alam. Pero basta't okay lang siya, bakit pa natin papansinin ang maliliit na bagay? Hintayin niyo lang, nanay at tatay. Babalik ako dala-dala ang maraming pera. Sige na nga, gagawin natin ang sabi ni Mia. Huwag na natin itong ibenta. Bukod pa doon, dahil nandito ang baril na ito, kapag nasa bundok ka na, makakampante ang isip ko. Ay, tigilan mo nga yan. Ang mga hamak na halamang gamot mo, hindi ka naman yayaman diyan. Itinuturing mo itong kayamanan at ayaw mong ibenta. Sige, magutom kayo, bahala kayo. Mabuhay ang tagapangalaga ng bundok! Tama yan. Hintayin niyo lang pag-akyat ko sa bundok bukas. Makikita niyo. Sigurado, bukas pag-akyat natin sa bundok, makikita mo ang kaya kong gawin. Ay, may mga tao. Isinilang lang talaga silang mahirap. Hindi na sila aangat sa buhay. Makinig ka, anak. Huwag kang matulad kay Arthur. Kailangan mong magkolehiyo at yumaman. Maging una kang milyonaryo sa bayang ito. Tatay? Ano yung mabahong amoy na yan? Wala naman akong naamoy. Yan lang si Tita Agnes na nagbibitaw ng masasakit na salita. Pasaway ka. Kaya naman pala ang hirap-hirap ng pamilya nyo. Halika rito, Mia. Tingnan mo, nagpuyat si nanay kagabi para tahiin ang bag na ito para sayo. Dalhin mo itong 2 itlog para kainin sa daan. Ang sweet! Utang pa sa kapitbahay, ang mga itlog na yan! Ang galing talagang nanay nitong tao. Ang swerte ng tagapangalaga ng bundok. Mia, pag akyat mo sa bundok kasama si tatay, dikit ka lang sa kanya. Mag-ingat ka at alagaan mo ang sarili mo, ha? Mia, akyat na tayo sa bundok. Halika na, Mia. Mamimingwit na, sa bundok. Kalokohan. Akala ba ng pamilya nyo, makakapitas kayo ng halamang gamot sa bundok? Mga damo lang siguro ang maiuuwi nyo. Tapos maghihirap na naman kayo at magmamakaawa sa amin. Mia, puno ng panganib ang bundok. Huwag kang lalayo mamaya. Huwag kang mag-alala, tatay. Alam mo ba kung sino ako? Sinong maglalakas loob na manggulo sa akin? Sinong maglalakas loob na gumawa ng kalokohan sa harap ng isang pasaway na tulad mo? Dapat nga magpasalamat tayo kung hindi ka makakagulo sa iba. Ang daldal mo. Blah blah blah. Bakit puro damo? Hindi pwede. Kailangan kong maghanap ng mapagkakatiwalaang pagtanungan. Ay, nakakapagsalita na ako. Nakakapagsalita na kami. Anong tinititigan nyo? Munting damo, sabihin mo sa akin. Kung nasa ng mga halamang gamot dito. Alam ko, dun! Puno ng damo ang bundok na ito. Ang hirap talagang kumita ng pera. Isang simpleng tao lang, akala niya makakahanap siya sa amin dito? Panaginip lang yan. Sinong naglakas loob na tumawa sa tatay ko?
Munting damo, hulihin mo siya. Tagapangalaga ng bundok nandun siya. Nahuli kita! Munting damo, nahuli na kita. Tagapangalaga ng bundok nandyan siya. Sa wakas, nahuli rin kita. Tatay, bilisan mo. Nakita ko na ang mga halamang gamot. Nakita mo? Hindi naman nagkamali si Mia, di ba? Tatay, tingnan mo. Nandito, tingnan mo. Ito ay pulang ginseng. Ang pulang ginseng na ito ay 5 piso bawat libra. Ang dami nito rito. Maaari itong ibenta ng hindi bababa sa 100 piso. Mia, ang swerte-swerte mo talaga, no? Tingnan mo nga kung sino ako. Ang dali-dali lang maghukay ng mga halaman sa bundok na to para sa akin. Tatay, maglilibot muna ako. Huwag kang lalayo masyado. Sige. Nakaakyat na rin tayo sa bundok. Hindi sapat ang mga halamang ito. Lahat ng may buhay ay may kapalaran. Lahat ng bagay ay bumabalik sa tagsibol. Magpakita ka. Tulong. Kakainin ako ng tagapangalaga ng bundok. Pareho tayong ginseng. 100 taon ka na. 1,000 taon na ako. Mula ngayon kapatid na lalaki na kita. Maging mabait ka ha. Isasama kita sa ibaba ng bundok para magsaya tayo. Sinungaling. Sinungaling ka. Walang kamay o paa. Paano ako makakabalik kung bumaba ako ng bundok? Sayang ayaw pa rin ni tatay na pumunta ako sa loob ng bundok. Ang mga tunay na kayamanan ay nandoon lahat. Gabi na, wala namang makain sa bahay si nanay. Kailangan kong magmadali kasama si tatay para ibenta ang mga halamang ito at pasayahin si nanay. Tatay, umalis na tayo. Gabi na, wala nang makain sa bahay si nanay. Bilisan natin at sumama kay tatay para ibenta ang mga halamang ito para may masarap na pagkain si nanay. Tara na, tatay. Parang hindi talaga tayo makakuha ng mga bihirang halamang gamot. Kung magpapatuloy ito, baka magsara ang tindahang ito. Wala tayong magagawa. Ang tindahan natin ay nag-aangking tatak na 1 siglo. Pero wala man lang tayong kahit 1 koro ng hiyas. Sino ang bibili ng gamot dito? Tatay, tingnan mo doon. Ginoong Sterling, bumibili po ba kayo ng mga halamang gamot? Ikaw ba ang nagsalita? Kawawa naman, siya. Ang kakaiba naman. Ang tindahan namin ay hindi basta bumibili ng mga karaniwang bagay. Tingnan mo ang sarili mo, gusgusin. Mas mabuti pang bumalik na lang kayo sa pinanggalingan ninyo. Maliit na bata lang pala. Ginoong Sterling, nasayang lang ang pera ninyo sa mga salamin na iyan. Alin sa mga mata ninyo ang nag-iisip na wala akong pera? Ginoo, kukunin po ba ninyo ang mga halamang ito? Ito ay pulang ginseng. At ang dami pa. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 piso. Wala yan. Dilat lang ang mga mata ninyo. Tatay, ilabas mo yung nasa ilalim. Ipakita mo kay Ginoong Sterling. Narito ang lahat. Tingnan ninyo. Ito ay cordyceps, snow lotus, at kabuteng reishi. Tingnan mo ang gusgusin mo. At
Ito ay... Hala, bata, huwag mong ipukol yan. Ito ay ginseng na isang siglo. Ito ang tunay. Hindi mo ito mabibili kahit may pera ka. Saan ninyo nakuha ang lahat ng ito? Ito ay ginseng na isang siglo. Totoong totoo ito. Hindi mo ito mabibili kahit na may pera ka. Saan mo ito nakuha? Boss, gusto mo ba ang mga halamang ito? Oo, maliit na bata. Ang mga halamang ito mo, kukunin ko lahat. Lahat ay bibilhin niya. Kung hindi lang tayo nagmamadali ngayon, ginapas ko na sana ang bawat huling damo mula mismo sa bundok. Tingnan mo ang kalidad nito. Napakaganda. Magkano ang alok mo? Oo. Kaya para sa mga halamang ito, bibigyan kita ng 500 piso. 500 piso? Ganoon ba kataas ang halaga nito? Mia, parang 3 taon na sahod yan ng iyong tito Boris. 500 piso? Sabi nila, tuso ang mga tao. Paano kung babaratin niya ako? Hindi ko papayagan yan. Perpekto. Ito ay isang matapat na lalaki. Hoy, sino ang tumatawag sa akin? Afa, tingnan mo siya. Sige, Richard, isang voluntaryong manggagawa. Nakilahok sa tulong sa baha, nagsilbi bilang bantay gubat at kinilala bilang natatanging kabataan. Mukhang maayos naman, pero nabigo ang kanyang mga negosyo. Isang kabiguan pagkatapos ng isa. Pagkatapos ng pakikitungo nito sa iyo, malamang magiging manloloko siya, tagapangalaga ng bundok. Ang batch na ito ng mga halaman. Ay maaaring doblehin ang presyo. Hindi pa kasama ang ginseng na isang siglo. Iyon ay tunay na kayamanan. Ito ay nagkakahalaga ng malaking pera. Maaari rin itong doblehin ang halaga. Ang lalaking ito. Talagang isa siyang manloloko. Bakit ko naramdaman na parang nabasa na ako? Pwede bang ang maliit na batang ito ang nakakita ng aking mababang alok? Dahil hindi ka naging tapat, Ginong Sterling, kunwari hindi ako dumating dito ngayon. Tara na, tatay. Maliit na bata. Kahit hindi matuloy ang usapan, maaari pa rin tayong maging magalang. Magkano ang gusto mo para dito? Sabihin mo ang presyo mo. Dahil ikaw ang nagtanong, huwag mo akong sisihin kung durugin ko ang isang manloloko. Boss, ito lahat ay aking mga anak at apo. Bawat isa na aking ibenta ay nagpapadugo ng aking puso. Mga anak at apo? Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan mong magbayad ng higit pa. Kahit 1,000 piso. Sa tuwing makakapagbenta ako kahit isa lang, nasasaktan ang puso ko. Mga salinlahi sa mga salinlahi. Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan mong magbayad ng mas mahal. Kahit papaano ay 1,000 piso. 1,000 piso? Mia, hindi ba sa tingin mo ay medyo sobra na iyon? Ang mga halamang ito, paano naging nagkakahalaga ng 1,000 piso? Tatay, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Hoy, boss. Huwag kang mag-atubili. Gusto mo ba ang mga halamang ito o hindi? Kung hindi, dadaling ko ang aking negosyo sa iba. Sa ginseng na 1 siglo na ito bilang aming koronang hiyas, maaari nating iligtas ang botika ng tuluyan. Sa pagbuhay lamang sa tindahan tayo ay magkakaroon ng kinabukasan. Sige, 1,000 piso na nga. Ito ba ay talagang nabenta sa halagang 1,000 piso? Teka, Ginoong Sterling. Ang 1,000 piso ay para lamang sa mga halamang ito. Tungkol naman sa ginseng na 1 siglo na ito, nais kong hilingin sa iyo na ipagbili mo ito para sa akin ng pakonsyerto. Pakonsyerto? Ang aming botika ay walang patakaran para sa pagbebenta ng pakonsyerto. Boss, gusto mo ang ginseng na 1 siglo na ito? Hindi ba't ito lamang ay para gawin itong iyong koronang hiyas? Para maakit ang mga customer na bumili ng gamot at buhayin ang iyong tindahan? Tama ba ako? Paano kung ipangako ko sa iyo na bibigyan kita ng 1 ginseng na 1 siglo bawat linggo para maibalik mo ang iyong botika at makapagtatag ng matibay na reputasyon? Isa, bawat linggo? Pagkatapos, sa hinaharap, lahat ng mayayamang bumibili ng halamang gamot ay iisipin muna ang aking botika sterling. Kung gayon, ikaw ang magiging aking pinakadakilang tagapagligtas. Siyempre ako nga. Siya. Basta't kaya mong buhayin ang aking botika, ako, si Richard, ay nangangako na mula ngayon, para sa anumang halamang gamot na iyong dalhin, bibilhin ko ang mga ito sa pinakamataas na presyo. Hindi kita lolokohin. Ngayon, tama na ang sinasabi mo.
Tingnan mo ang kasuotang ito. Ito ay pawang imported. Ang tela ay napakalambot sa pakiramdam. Naku po, tatay. Ang damit na ito ay mukhang napakaganda. Kung gusto ito ni Mia, bibilhin natin ito. Para sa iyo at kay nanay, bibili tayo ng ilang bagong kasuotan. Salamat, tatay. Ano na kaya ang ginagawa ni na Tito Boris at Tita Agnes ngayon? Iyon na ang lahat ng pera. Mia, umuwi na tayo. Tatay, wala ka pang biniling bagong damit para sa sarili mo. Bakit mag-aaksaya ng pera diyan? Tingnan mo, ang mga damit na suot ko ay medyo bago pa rin. Ang tatay ko ay katulad ng nanay ko. Pareho silang sanay na maging matipid, ngunit pagdating sa akin, napakabukas palad nila. Naku naman! Ang kamiseta na ito ay halos basahan na. Kung wala kang bibilin para sa sarili mo, ayoko rin ng mga bagong damit. Sige, sige. Bibili ako ng isang bagay. Tingnan mo, Mia. Ang mga bagong damit ni tatay. Maganda ba ang itsura? At hindi ito madaling magkapansya. 2 piso lang ang ginagastos niya para sa sarili, ngunit handa siyang bilhan kami ni nanay ng mga damit na 50 piso. Tatay, nangangako ako na magtatrabaho ako ng mabuti at kikita ng pera upang ang aming pamilya ay maging ang unang milyonaryo sa bayan. Pagkatapos, ikaw at si nanay ay makakakuha ng anumang gusto ninyo. Bibilhin natin ang anumang gusto ninyo. Sige, si tatay ay maghihintay sa tagumpay ng aking Mia para magtagumpay. Tatay, pangako, magsisikap ako at magtitipon ng pera at gagawin ang pamilya nating unang milyonaryo sa bayan para kayo ni nanay ay magkaroon ng lahat ng inyong minimithi. Sige na nga, maghihintay ako sa aking munting si Mia na magtagumpay. Nanay, uwi na ako! Mia, ang ganda ng damit mo. Nanay, hindi ka maniniwala. Ang dami kong namitas na halamang gamot ngayon at bumili ng iba't ibang masasarap na daladala ko. Naku, Mia, ang bait-bait mo talaga. Pagod ka na siguro sa maghapon. Heto, maghilamos ka muna. Mahal, uwi na ako. Arthur, ano ba itong lahat? Saan naman galing ang lahat ng ito? Ikaw, Hindi mo ibinenta ang baril pang hunting ng pamilya, ano? Hindi ibinenta ang baril. Ang lahat ng ito, utang ko lahat kay Mia. Si Mia? nanay, kumita kami ng 1,000 piso ngayon at meron pa kaming ginseng na 1 siglo na ipinagbibili. Sigurado ako na malaki ang halaga niyan. Magkano? 1,000 piso. Kahit na bumili kami ng lahat ng pagkain at mga damit na ito, mahigit 800 piso pa rin ang natira. Narito. Ang laking pera. Ginastos sa lahat ng ito. Ang inyong dalawa. Nanay, gutom na ako. Gusto ko ng patatim at kanin. Siya. Lulutuin ko na ang masarap na hapunan. Ay, wala na namang karne. Gusto ko ng karne. Tahan, mahal. Maghintay ka lang hanggang maibenta ng tatay mo ang baril pang hunting ni Arthur. Saka tayo kakain ng karne araw-araw. Heto, kumain ka muna ng siopaw. Karne yan! Galing sa kapitbahay. Sa bahay ni Arthur. Nanay, dalhin mo ako ron para makakuha ng karne. Sa iyong dukha at hamak na kapatid, himala na hindi pa namamatay sa gutom ang kanyang pamilya, at sa tingin mo'y kumakain sila ng karne. Talaga nga. Teka, mahal, amoy ko talaga ang karne. Talagang galing sa bahay ni Arthur. Hindi kaya ibinenta nila ng patago ang baril pang hunting sa ating likuran? Ano sa palagay mo? Ang tuso mong Arthur. Kaya pala ayaw mong ipagbili sa akin ang baril. Ikaw ang nagbenta para kunin ang pera. Mahal? Hindi natin pwedeng hayaan ang pamilya ni Arthur na sayangin ang lahat ng perang iyon. Umaasa tayo diyan para makuha mo ang posisyon bilang direktor. Halika. Ating ayusin ito kay Arthur. Mahal?
Hindi natin pwedeng hayaan si Arthur at pamilya niya na ubusin ang perang iyon. Umaasa tayo sa perang iyon para makuha mo ang trabaho bilang Halika na. Ating ayusin ang usapan kay Arthur. Tada! Handa na ang adobo! Tingnan mo ito. Ang bango. Nanay, tatay. Kayo rin. Ay, ang bait naman ng anak ko. Kumain ka rin, Mia. Arthur, lumabas ka riyan. Boris, anong ginagawa nila rito? Nanay, ang pamilya talaga nila ay palihim na kumakain ng karne. Ano bang ginagawa ninyo? Pumasok para magnakaw ng aming pagkain, ha? Ano naman kung kumain kami ng ilang piraso ng karne ninyo at buong pamilya ninyo ang naghahati-hati sa sarili ninyo? Wala ka man lang pakialam sa sarili mong kapatid at hindi pa kami pwedeng magsalita? Hoy, ano bang sinasabi mo? Una, niloko natin si Arthur sa pera ng baril, tapos tinalikuran siya. Ngayon, Arthur, hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Nararamdaman lang namin na kapatid mong si Boris ay nahihirapan ngayon. Ikaw ang panganay. Hindi ba dapat tulungan mo siya? Tama ba? Aba niya ba, nangihingi na naman ng pera, ano? Ang kapal naman. Ay, Arthur, hindi ko ibig sabihin yon. Iniisip lang namin na si Boris ay nasa mahirap na sitwasyon ngayon, bilang kanyang kuya. Dapat ba'y hindi ka tumulong? Hindi ba't sang-ayon ka? Wawa, bumalik para humingi ng pera. Ang kapal ng mukha mo. Para kay nanay at tatay na magkaroon ng kamag-anak na tulad ninyo. Isang malaking sumpa. Galit na galit ako para tumubo. Kapag wala kang hiya, wala kang tigil. Talagang walang hiya si Agnes. Tagapangalaga ng bundok, huwag mong bigyan sila kahit isang kusing. Bigyan sila ng pera? Panaginip lang nila yan. Sana nga. Nanay, tingnan mo. Puno ang lugar nila ng malted milk powder at candy. Agnes, ang buhay mo ay tila maayos na maayos, di ba? Bakit ka pa pumunta sa bahay namin para manghiram ng pera? Ay, nako. Manghiram? Nandito ako para kunin ang sa akin. Boris, sa lahat ng mga taong ito, mabuti pa rin akong nagpatira sa'yo. Hindi lang kita binigyan ng trabaho ko sa pabrika. Lumipat pa ako sa labas ng pangunahing bahay para sa pamilya mo ay doon tumira. Kami ay nakatira sa silid sa gilid kasama si Mia. Hindi kita sinisingil kahit piso sa upa. At ngayon ikaw ay talagang may kapal ng mukha para humingi ng pera sa akin. Dahil lang masyadong mabait ang mga magulang ko, kaya sila nagtiis sa dalawang itong mga gulo ng matagal na panahon. Sa mga taon na ngayon, ang pamilya ni Boris ay dumarito araw-araw para manghingi sa amin. Kahit ang mga usbong ng bawang na tumutubo sa akin ay kinuha ng masamang babaeng yon, paulit-ulit. Oh, Arthur, bakit kailangan mong maging bastos? Hayaan mong maging tapat ako sa'yo. Sa pabrika ngayon may puwestong direktor na bakante at sakto lang may connection kami kay Edward. Sabi niya, basta't meron tayo nito, makukuha natin para kay Boris ang trabahong direktor. Siya? Magiging director? Oh, sige na. Tama. Basta't maglabas ka lang ng pera para makuha ko yung puwestong direktor. Magdudulot yon ng karangalan sa pamilyang Pendleton. At giginhawa rin ang pamilya mo. Malaking usapin ito tungkol sa karangalan ng ating pamilyang Pendleton. Huwag kang walang utang na loob. Nakakatawa naman yon. Nakikikain sa iba at nagpapakapangahas pa. Kaya, magkano ba ang kailangang pera? $1,000. Tita Agnes, bakit hindi na lang kayo magnakaw? Sa tingin ko mukha ka namang $1,000. Hoy, pag-isipan mong mabuti ito, isang beses lang dumarating ang oportunidad na ito. Kapag naging direktor na ang asawa ko, baka makuha pa namin kayong trabaho sa pabrika. Arthur, ano sa tingin mo? Ako. Tingnan nyo ang dalawa nyo. Kayong dalawa, hindi pa naman kayo direktor, nagmamataas na kayo sa tao. Kung sakaling maging direktor kayo, hindi ba kayo magiging sobrang yabang? Hoy, ikaw na pasaway. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan sa nakatatanda? Sige, Tito Boris, Tita Agnes. Mahirap na mahirap ang pamilya namin at wala kaming nakuha na tulong sa inyo. Dahil malapit nang maging direktor si Tito Boris, dapat umalis na kayo sa bahay namin. Masyadong maliit ang aming simpleng bahay para sa isang dakilang tao tulad ninyo.
Dahil malapit nang maging direktor si Tito Boris, dapat umalis na kayo sa bahay namin at humanap ng ibang titirhan. Masyadong maliit ang lugar namin para sa isang dakilang tao na tulad mo. Pasaway ka. Gusto mo kaming paalisin, ha? Wala kang respeto sa mga nakatatanda. Martha, kailangan kong sabihin, ganyan ba ang pagpapalaki mo sa bata? Ang sinasabi ni Mia, iyon din ang sinasabi ko. Sa lahat ng mga taong ito, hirap na hirap kaming makaraos. Wala kaming nakuha na tulong mula sa inyo. At mula ngayon, ang aming pamilya ay hindi kukuha kahit isang butil ng bigas mula sa inyo. Boris, mahigit isang dekada na, mula nang pumanaw ang ating mga magulang, ako ang sumusuporta sa iyo. At ano ang ginagawa mo? Hindi lang basta umaasa sa amin parang mga parasito, kundi noon pa, muntik mo nang mapatay si Mia. Ang kapal ng mukha mo na magpakita dito para humingi ng pera. Ikaw. Ang karne ko! Arthur, ang kapal ng mukha mo. Hindi ko inakala na tatalikuran mo ang sarili mong kapatid para sa maliit na pasanin na ito. Isusuko mo ang iyong sariling laman at dugo para sa kanya. Sa iyong kahabag-habag at hamak na kalagayan, karapat-dapat kang maging mahirap magpakailanman. Tama. Ngayon, kung hindi mo ibibigay sa amin ang pera mula sa pagbenta ng baril na iyon, kapag naging direktor na ang asawa ko, huwag kang maglakas loob na lumapit sa amin. Tito Boris, itabi mo muna ang iyong malalaking salita para sa oras na ikaw ay talagang ang direktor na. Bukod pa riyan, hindi magtatagal bago ang aking pamilya ay maging ang unang milyonaryo sa bayan. Oh, milyonaryo? Sa buong bayang ito, wala namang milyonaryo. Siguro may tubig sa utak mo, nagkakamalik mata ka. Eksakto. Kung ang pamilya mo ay makakapag-ipon ng 1,000 piso, himala na iyon. Milyonaryo. Panaginip lang yan. Kung ang pamilya mo ay magiging milyonaryo man. Kakain ako ng tae. 1 buong libra nito. Tito Boris, ikaw mismo ang nagsabi. Huwag mong kalimutan sa sandaling lumabas ka. Ang salita ko ay bato. Tingnan natin kung paano kayayaman. Umalis na tayo. Bakit pa mananatili dito? Amoy kahirapan. Nasa bahay ba ang maliit na bata? Tito Richard, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Oh. Ano ang nangyayari rito? Wala naman, isang maliit na usapin lang. Ginoong Sterling. Binibini, lahat ay salamat sa iyo sa pagkonsignya ng ginseng na 1 siglo sa aking tindahan. Ang isang buong grupo ng mga tao ay dumating para magbid dito. Ang aking tindahan ay muling nagbukas. Ang ginseng na iyon na ibenta ng ganun kabilis. Siyempre. Oh, tama. Ito ang pera mula sa pagbenta ng ginseng. 3,000 piso ang kabuuan. Magkano? 3,000. Kaya ilang libra ang kakainin mo? Oo nga, kitang-kita mo ba ito? Ito ang pera mula sa ginseng. 3,000 piso sa kabuuan. Sandali. Magkano? 3,000. Tingnan mong mabuti, Tito Boris. Wala pang isang araw na kapag-ipon na ako ng 3,000 piso. Gaano ba karami ang kaya mong kainin yan? 3,000. 3,000 piso nga talaga. Unang beses sa buhay ko. Nakakita ako ng ganito karaming pera. Tita Agnes, ninanakaw mo ba? Mahal, paano kung ibahagi mo ang perang ito sa pamilya ni Tita Agnes, ha? Isipin mo na lang, ang hirap-hirap ng buhay ni Tita Agnes nitong mga nakaraang taon. Mula nang ako'y napunta sa pamilyang Pendleton, araw-gabi akong nagpapakapagod, hindi kailanman nagpabaya. Ang gusto ko lang ay si Tito Boris ay magtagumpay sa buhay. Kalokohan! Mas huli ka pang gumising kaysa baboy at mas maaga pang matulog kaysa manok! Mia. Pamilya pa rin naman tayo. Tulungan mo lang si Tito Boris na maging direktor. At si Tito Boris ay magpakailanman magiging mapagpasalamat. Sige nga, maniwala naman ako, Tito Boris, Tita Agnes. Hindi ba tinatawag ninyo akong pasaway? At ngayon nakikiusap kayo sa maliit na pasanin na ito? Hindi, mahal. Si Tita Agnes ang pasaway. Ikaw ang aming gatasang baka. Sige? Ang pasaway na yon ay nangahas na bantaan ako. Kapag nasa akin na ang perang iyon, gagawin kong putulin ni Boris ang ugnayan sa inyong mga mahihirap na kamag-anak magpakailanman. Tagapangalaga ng bundok. Si Tita Agnes ay may masamang balak na naman. Gusto niyo pala ang pera, ha? Mia, Mahal. Ibigay mo na lang ang pera. Kay Tita Agnes, ha? Tingnan mo ang sarili mo, ang pangit-pangit. Ang dami-dami pang malikot na isip. Ang perang ito, kahit nasunugin ko pa, hindi kita bibigyan kahit 1 sentimo. Ikaw na pasaway. Akala mo makakalaban mo ako? Hintayin mo lang. Oh, mahal. Ibigay mo na lang ang pera. Sa iyong Tita Agnes. Ang pangit mo. Pero ang galing mo talagang mag-isip. Ang perang ito,
Mas gugustuhin ko pang itapon ito kaysa ibigay sa'yo. Pasaway ka. Niloloko mo ba ako? Ipapakita ko sa'yo kung ano ang... Anong nangyayari dito? Ikaw! Ang kapal ng mukha mo! Gusto mo nang away? Tito Richard, ayusin mo ito ha? Siya. Palabasin niyo ang dalawang to. Agad. Anong ginagawa niyo? Pasaway ka. Maghintay ka lang. Maghintay ka hanggang maging direktor ang asawa ko. Wala kang makukuha. Ngayon, talagang utang na loob namin kay Ginoong Sterling. Sa totoo lang, ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa mga halamang gamot na ipinadala mo, hindi sana muling umangat ang aking botika. Hindi isang beses, hindi 2 beses, kundi 3 beses. Saan kaya ako ngayon? Naglulunod sa kalungkutan. Tama na. Hindi na kami mag-aabala pa. Sa hinaharap, kung mayroon ka pang mga halamang gamot na gustong ipagbili ng pakonsyerto, huwag mong kalimutan ang iyong Tito Richard, ha? Sige, Sige, mula ngayon, kung may iba ka pang halamang gamot na ipagbibili sa akin, ako ang unang isipin mo, ha? sige po. Mia, oras na para umakyat sa bundok. Papunta na tatay. Tatay, tara na. Yung pasaway na yon? Sa tingin mo ba talagang nakahanap ng maganda roon? Imposible. Hindi naman panahon ngayon para sa mga halamang gamot. Pero paano kung ang pamilya niya ay talagang swerte? Hindi naman pwedeng sila lang ang magyayaman, di ba? Ay, tigilan mo nga ako. Nasa pinakamagandang parte na ako ng laro. Ay, tigilan mo na yan. Ang sapatos ko. Tara na. Sumunod ka, sumunod ka. Hoy, dahan-dahan, Mia. Ingat po, tagapangalaga ng bundok. May sumusunod sa inyo. Batang babae, yung pasaway na yon ang bilis tumakbo. Pagod na ako. Tumigil ka nga sa reklamo. Bilis, baka yung pasaway makakahanap pa ng mas maraming kayamanan. Pasaway. Ang bilis tumakbo niya. Pagod na ako. Tama na. Ingat, baka makakita pa yung pasaway na yan ng mas maraming gamot. Ano yon? Parang baboy ramo yon. Puno. Nasaan yung baboy ramo? Diyan. Hala, tahimik. Hugh, hindi niya tayo nakita. Tatay, ang daming halamang gamot dito. Halika, pitasin natin. Mia, nasaan ang mga halamang gamot? Tara na. Ating-atin na ang kayamanan. Baboy Ramo. Atin na ang lahat ng ito. Baboy Ramo. Takbo. Tulong. Hintayin mo ako. Tulong. Tulong. Yan ang kapalit sa pagsunod mo sa akin. At sa pagtatangka mong nakawin ang gamit ko. Mia, umalis na rin tayo dito, bago pa bumalik ang baboy ramo. Hindi ito ligtas. Tatay. Naakit palayo ang baboy ramo ni Tito Boris at Tita Agnes. Ayos, maglibot-libot pa tayo. Baka may maganda rito. Mukhang wala namang anumang narito. Tatay, tingnan mo ito. Yun ba ay? Ligaw na kabuting Matsutake. Panalo, mayaman na tayo, mayaman na tayo. Tatay, wala yang kakaiba. Tumingin ka doon. Ano?
Ano ba talaga yan? Tatay, anong malaki? Tingnan mo yan. Diyos ko, ito ay... Isang daang taong pulang reishi, Mia, ang libingan ng ating mga ninuno. Sa wakas ba'y magbabago na ang swerte natin. Ito ang unang pagkakataon kong mamulot ng halaman at agad-agad ay naka-jackpot na ako. Tatay, huminahon ka. Ang iyong pinakamagandang araw ay hindi pa dumarating. Bilisan mo, kunin mo lahat to at ibebenta natin. Mamayang gabi, papaglutuin natin si nanay ng masarap na handaan. Sige! Ngayon, may bago na naman. Hayop na baboy ramo yan. Kung hindi ako tumakbo ng mabilis, ang matandang buto ko ay mababasag na sana. At least nakalayo tayo. Si Arthur at ang iba pa. Malamang patay na sila, tinusok ng baboy ramo. Aray, dahan-dahan. Halina kayong lahat. Halina't tingnan. Sariwang ligaw na matsutake. Halina't tumingin. Wala kang makikitang mas mura pa rito. Mahal, pamilyar ba ang boses na yon? Halina't tingnan. Pwisit, yan ba yung pasaway? Hoy, mahal. Nandoon. Kayong dalawa pala. Tito Boris, Tita Agnes, kayong dalawa. Galing ba kayong dalawa sa paglilimos? Kayong dalawa. Tito Boris, Tita Agnes. Kayong dalawa, saan kayo nagpalimos? Hoy, pasaway! Bantayan mo ang iyong bibig. Lahat to, sa bundok mo lang ito pinulot? Tatay, ang daming halamang gamot dito. Tara, kunin natin lahat. Kaya pala kayo biglang nawala. Nagtatago pala kayo ng sadya para iwanan kaming matapakan ng baboy? Talaga lang ha. Hintayin mo lang, makakaganti rin ako sa'yo. Ako. Kukunin ko ang 2 daga na ito. Aray. Ikaw. Sino ang umapak sa paa ko? Aray. Hoy, ikaw. Sino ang tumapak sa paa ko? Bihira lang makakita ng ganyan. Oh no. Heto para sa'yo. Maraming salamat sa inyong suporta. Salamat po. Salamat. Naku po, hindi ko inakalang ganito kasikat ang kabuting matsutake. Sa susunod, mas marami na lang tayong pupulutin. Mas lalong gaganda iyon. Mag-aayos na sana kami. Bakit nandito ka pa? Wala akong pakialam. Ako ang umakit sa baboy damo na iyon. Tungkol naman sa pera ngayong araw, may parte kami. Panaginip lang yan. Ang mga bayawak na ito at ang ligaw na kabuting matsutake ay lahat na hanap ng aming Mia. Bakit kami maghahati sa iyo? Maghahati kayo ngayon, gusto nyo man o hindi. Maghahati kayo, tapos, mahal, hulihin sila. Ano pang hinihintay nyo? Bitawan mo ako. Hulihin sila. Tigilan nyo. Bitawan niyo ako. 1,000 taon na akong nabubuhay at may mga agaw pa sa akin. Aray. Pasaway ka. Paano ka napakalakas? Hindi, napakaraming tao dito. Kapag may nakahalata kung sino talaga ako, hindi maganda yon. Wala na. Hindi na masakit. Imahinasyon ko lang ba iyon? Magdudusa ka. Tumigil ka dyan. Nawala na ang sakit. Imahinasyon ko lang ba yon? Pagsisisihan mo to. Tigil. Mahal, Ikaw na naman? Tito Richard! Anong lakas ng loob mong apihin ang aking tagapagligtas? Gusto mo bang mamatay? mahal. Matandang hukluban. Aray. Bitawan mo ako. Kapag nakita ko pa kayong dalawa rito na nanggugulo, hindi ko kayo palalampasin ng ganito lang. Ngayon, umalis na kayo. Matandang hangal. Umalis ka na. Aalis na ako ngayon din. Magbabayad ka rin nito. Tara na. Umalis ka na dyan. Sige, aalis na ako ngayon din. Magbabayad ka rin sa ginawa mo. Tara na. Tito Richard, talagang malaki ang utang na loob namin sa iyo ngayon. Wag mo ngang ganyanin.
Ako, si Richard, ang may malaking utang na loob sa inyo. Huwag mo nang isipin yon. Tito Richard, talagang iniligtas mo kami ngayon. Itong bag ng kabuting Matsutake, pakikuha mo na. Hala, Ay nako, kabuting Matsutake na ligaw. Napakabihira nito. Ikaw din ba ang nanguha nito sa bundok? Siyempre naman, ako at si tatay ay nakahukay pa ng isang napaka-espesyal. Sa loob lang ng isang araw? Ano pa kaya ang mahuhukay ninyo? Tatay, ilabas mo na lahat. Tingnan natin ni Tito Richard. Si. Ginoong Sterling. Sa paghahanap ng halamang gamot sa bundok, karamihan sa mga tao'y hindi nakakakita ng ganito sa buong buhay nila. Hindi ito pangkaraniwan. Sandali, ito ba ay? Isang pulang reishi. Hindi mo aasahan ang ganyang swerte araw-araw. Ngayon, ito ay isang pulang reishi. Ang bagay na ito, kukunin namin sa Botica Sterling. Huling alok ko na ito. Tanggapin mo o iwan mo. Iyon ay 5,000 piso. Ang pasaway na batang iyon, talagang naghahanap ng gulo. At si Richard din, kung magpapatuloy ang mga bagay ng ganito, kailan ka ba talaga magiging direktor? at si Director Edward din. Ayaw nga tanggapin ang pera natin, Direktor, isang maliit na tanda lamang ito ng aming pasasalamat. Kita mo, kung ako ang ganyang klaseng, Pinuno, baliw siya. Arg, Hinay-hinay lang. tiisin mo na lang. Edukado ang si Direktor Edward. Baka hindi lang siya interesado sa pera. Kalokohan. Sino bang matinong tao ang ayaw ng pera? Hoy, alam mo ba? Tama ka. Si Director Edward ay isang taong may pinag-aralan, isang taong may kultura. Ang pag-alok sa kanya ng pera ay medyo bastos. Hoy, mahal, ikaw ang utak ng operasyong ito. Aray, lumayo ka sa akin. Akala mo ba lahat ay may ulo na makapal tulad ng sa iyo? Pero kailangan nating mag-isip ng paraan. Mapapromote ka bilang direktor at mabilisan. Kung hindi, hindi ko talaga matanggap ang pag-angat ng pamilya ni Arthur. Eksakto. Pagdating ng tamang panahon, papaluhurin ko sila at magmamakaawa sa akin. Ay, hindi ko na kayang panoorin ito. Gumaganda ng gumaganda ang pamilya ni Arthur. Tama ka dyan. Magmamakaawa sila sa kanilang mga tuhod. Tingnan mo ang gandang mukha ng nanay ko. Nanay. Nanay, okay ka lang ba nanay? Masakit ba? Nanahi ka para sa akin hanggang sa gabi. Masyado kang nagtatrabaho, nanay. Palagi nandito si Mia para sa'yo, nanay. Walang problema talaga. Nanay, magtatrabaho ako ng mabuti at kikita ng maraming pera. Para kayo ni tatay ay manirahan sa isang mansyon, magmotor at mabuhay ng mas maayos ng mas maaga. Siya. Salamat, Mia. Lumapit kayo, pinakamahusay na Clivies para ibenta. 3 paso na lang ang natitira, yun na yun. Oy, si Old Pan ay gumagawa na naman ng tungkol sa mga bulaklak. Anong klaseng bulaklak ang nagkakahalaga ng 200 piso? Mahal. Alam mo, naalala ko si Director Edward, mahilig sa mga bulaklak. Lalo na, yung mga nasa bahay niya, pinahahalagahan niya ang mga ito ng higit pa sa buhay mismo. Tagapangalaga ng bundok, tulong! Iligtas mo kami, ang maliit na orkidya ay may sakit. Pero narito ito sa labas at nagpapaaraw. Magkakasakit tayong lahat. O hindi, ano ang gagawin natin? Mukhang may sakit ang 3 ito. Malamang hindi ito makakaligtas. Ngayon, ang mga Clivias na ito, ang pinakasikat na bagay sa paligid, kahit na may pera ka. Hindi ibig sabihin na makakakuha ka ng isa. O hindi, wag mong sabihin sa akin na si Tito Boris ay may gusto sa mga Clivias na ito. Oo, kukunin ko ang lahat ng 3, boss. Nakuha mo, agad-agad. Bilis, bilis, bilis. Teka, wag mong kunin ito. Ginoo, kukunin ko ang 3 ito. Teka, hindi mo pwedeng kunin ang isang ito. Mia, Hoy, anong ginagawa ninyong 2 dito? Tito Richard, ang 3 paso ng bulaklak na ito ay may sakit lahat. Kung dadalhin mo sila sa bahay, lahat ng halaman sa bahay ninyo baka magkasakit din. Talaga? Hoy, maliit na bata, nanggugulo ka ba? Kunin mo o huwag. Ginoong Sterling, hindi mo naman talaga paniniwalaan ang sinasabi ng maliit na batang ito, di ba? Bagamat bata si Mia, napakamatuwid niya. Dahil sinabi niya ito,
hindi na talaga namin pwedeng bilhin ang 3 pasong ito. Ginoo, ayaw ko na sa 3 klebiya na ito ngayon. Sino man ang bumili nito ang magbabayad. Hoy, pasaway, natatakot ka ba na ang asawa ko ay magiging direktor? Kaya nandito ka nang gugulo? Eksakto. Kahit anong sabihin mo ngayon, bibilhin ko ang klibiyang ito. Sige, kayong dalawa ang bumili nito. Walang pumipigil sa inyo. Ginoong Sterling, lumalala ka talaga. Naniniwala ka pa sa sinasabi ng pasaway na ito. Ginoo, kukunin ko ang klibiyang ito. Oo, ayos. Bayad, bayad. Bilis! Magkapit-bahay tayo. Magluloko ba ako sa'yo? Naku, Teska, naku. Tingnan natin yan. Kapag naging direktor na ang asawa ko, huwag kang magpakita ulit dito. Ang sakit sa ulo. Kapag hindi mo pinakinggan ang payo ng bata, ang problema ay nasa harap mo na. Ang bulaklak na yon ay tiyak na hindi tatagal ng 3 araw. Tatay, bigyan natin ng sorpresa si nanay habang siya ay nagluluto. sige, kahit anong sabihin ng aking mahal na anak. Miss, Ano po? ang TV set na ito at ito, paki-deliver po mamaya sa pamilyang Pendleton. Opo, Ginoo. Tatay, tingnan mo. Tiyak na magugustuhan ni nanay ang bisikletang ito. Dahan-dahan, huwag kang mahulog. Ang bisikletang ito, magugustuhan ito ni nanay. Dahan-dahan lang. Ingat sa paglakad. Naku Mia, nandito ka na. Nanay! Tingnan mo, binili namin ni tatay ang lahat ng ito para lang sa'yo. Kasama ang paborito mong bisikleta na binili namin para lang sa'yo. Ang laki ng ginastos ninyong dalawa. Nanay, gutom na ako. Lulutuin na ni nanay kay Mia at tatay ng adobong babas ngayon din. Ang galing! Tara na. Mia. Hoy, nasaan ang nanay mo? Pumunta siya sa palengke para bumili ng mga sisiw. Ang ibang tao, alam mo, tamad lang buong araw. Hindi tulad ng asawa ko, na malapit ng maging direktor at magiging matagumpay. Wow, isang direktor. Tamad na tamad yan buong araw. Hindi tulad ng asawa ko, malapit na siyang maging direktor. Talagang umaasenso na siya. Direktor. Si Boris ang magiging direktor. Tama. Nakuha ko na ang abiso mula sa pabrika. Anumang minuto na lang darating yon. Kapag nangyari yon, ako na ang magiging direktor ng planta ng bakal. Magkakaroon ako ng daan-daang tao sa ilalim ko. Mukhang sina Tito Boris at Tita Agnes ay talagang ibinigay ang mga halaman sa paso na parang mga kayamanan. Ngayon, kalimutan mo na ang pagiging director. Nakikita kong ang iyong magandang buhay ay malapit ng magwakas. Mia, ibig mong sabihin, may masamang mangyayari sa pamilya ni Boris? Daan-daang tao. Narinig ko na ang direktor sa pabrikang yun ay talagang malaki ang sweldo. Siguro 1 o 200 piso kada buwan, no? Siyempre, hindi bababa sa 200 piso kada buwan. Talagang ibang klase si Boris. 200 piso. Talagang may talino siya. Sino sa inyo ang si Boris? Director Edward. Ano ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Naku, Director Edward, para lang sa pagtataas sa katungkulan ng aking Boris bilang direktor, hindi mo na kailangang personal na pumunta. Hoy, mahal. Ang direktor, siya ay. Ikaw pala ang tinatawag na Boris, no? Sabi ko sa'yo may masamang mangyayari. Ikaw pala ang tinatawag nilang Boris, ha? Sabi ko sa'yo may mangyayaring masama. Aray, Mahal, tumayo ka. Bilisan mo. Okay ka lang? Direktor. Ginoong Bruno. Ikaw rin? Anong nangyayari? Boris, alam mo ang ginawa mo. Huwag kang magpanggap na tanga. Sumpa ko, hindi ko alam. Ginoong Bruno,
Lahat ay dahil sa mga klivya na ipinadala mo. Ni Edward, mga halaman at bulaklak sa bahay, lahat ay nagkasakit at namatay ng magdamag. Ngayon, naparito kami para hanapin ka at ayusin ang ating usapan. Ha? Ay, Diyos ko, imposible yan. Ang 3 paso ng bulaklak na yon ay nagkakahalaga ng 600 piso. Tulungan niyo ako, tagapangalaga ng bundok, tulungan niyo ako. Boris, ang mga bulaklak na ito, lahat yan ay iniwan ng aking ama bilang mga pamana. Dahil sa halamang ipinadala mo, patay na silang lahat ngayon. Sa isang tulad mo, gusto mo pang maging direktor ng opisina? Bugbugin nyo? Hoy, hoy, hoy. Aray. Ay, Tigilan niyo ang paghampas sa kanya. Gusto mo pa ba yung trabaho bilang direktor ng opisina? Sugurin nyo siya. hoy, hoy, hoy. Aray. Aray ko. Tigilan niyo yan, huwag niyo siyang bugbugin. Sinabi ni tatay na huwag akong manood. Gusto ko lang sumilip, tapos bigyan siya ng isang matinding sampal. Teka, sandali lang. Direktor, pakiusap. Talagang wala akong ideya. Ganito na lang, bibilhan kita ng bagong paso. Ano sa tingin mo, Direktor? Ang mga bulaklak na naiwan ng matandang Ginoong Sterling ay pawang pambihira at mahahalagang klase. Kung hindi man naabot sa 10,000, ay hindi bababa sa 5,000 piso ang halaga. Magbabayad? Kaya mo ba yan? Gago, sugurin niyo siya. Anong sinabi mo? 5,000 piso? Oh, sige na. Kung magpapatuloy ito, may mamamatay talaga. Tama si Mia. Tito Edward, itong 3 halaman sa paso ay may sakit lahat. Kung dadalhin mo sila sa bahay, posibleng lahat ng bulaklak at halaman sa bahay nyo ay magkakasakit din. Igil, wag mo akong bubugin. Direktor, Sila ang may gawa nito. Sila ang nagbenta sa akin ng may sakit na bulaklak. Huwag nyo namang sisihin ang isang inosente. Aray, pare. Tito Boris, anong kinalaman ko dyan? Hindi naman ako ang nagbenta sa'yo ng mga bulaklak na yon. Tito Boris, anong kinalaman ko dyan? Hindi naman ako ang nagbenta sa'yo ng mga bulaklak na yon. Bakit ako ang sinisisi mo? Ikaw naman matigas ang ulo at ayaw makinig sa iba. Ngayon ako pa ang may kasalanan? Para sa akin, ikaw, maliit na bata, sinadya mo to. At saka, kung pinigilan mo ako noon, hindi ko sana binili yun. Eksakto! Kung pinigilan mo kami, yung mahal na halaman ni Edward hindi sana namatay. Sinasabi ko lang ang totoo. Mayaman naman sila. Lahat to sila talaga ang may kasalanan. Ay, naku naman! Hindi nga ako ang nagbenta sa inyo ng mga bulaklak. Bakit ako ang pinag-iinitan? Oo nga, tama. Boris, At Agnes, ang sama-sama nyo. Paano nila nagawa? naisangkot kami. Kasali ka pa rin. Paano natin masasabing hindi kayo magkasabwat niya ng tindero? Edward, hindi namin ibinenta yung orchid. Yung nagtitinda ng bulaklak, hindi namin siya kilala. Makinig ka, Arthur. Aminin mo na. Titigan mo lang ba habang binubugbog si Boris? Mayaman naman pamilya mo. Bakit hindi mo na lang bayaran? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Aha. Kaya pala kayong dalawa ay magkapatid, mga lalaki. Hulihin niyo sila. Bakit hindi ako makagalaw? Sige, tama na. Hindi naman ganun kalaki ang problema. May sakit lang ang mga bulaklak, di ba? Kaya kong ayusin yan. Anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Sige, seryoso. Hindi naman ganun kalaki ang problema. Ano naman kung isang may sakit na halaman lang ito? Kaya kong ayusin ito. Nakakagalaw na ulit ako? Maliit na bata, ang halamang ito. Kahit ang mga eksperto mula sa lungsod ay lubos na nabigla. Sigurado ka bang kaya mong ayusin ito? Kung hindi, ikaw na ang bahala. Mia? Huwag kang mag-alala, tatay. Kaya ko talagang ayusin ito. Ikaw na pasaway. Tigilan mo ang kakulitan mo. Kung kaya mong ayusin ang halamang ito, magiging totoo ang imposible. ang kilos ng maliit na batang ito parang hindi nagsisinungaling. May paraan kaya talaga siya? Narito ako para magbayad ng utang na loob. Hindi ko pwedeng hayaan si nanay at tatay na magdusa dahil dito. Ang halamang ito, kailangan kong ayusin ito ano man ang mangyari. Nandito ako para magbalik ng pabor. Hindi ko pa babayaan ang mga magulang ko na magdusa dahil dito. Ang bulaklak na ito, kailangan kong iligtas ito.
Anong ipinagmamalaki mo? Naniniwala ka talagang kayang iligtas ng maliit na pasanin na ito ang bulaklak mo? Nawawala na ba kayo sa inyong mga isip? Hayaan mo siyang subukan. Kapag nabigo siya, ang buong pamilya niya ang mananagot. Batang hamak, Nakakahiya ka talaga. Kung may pera ka, ibigay mo na ngayon at bayaran mo si Edward kung makakaabala ka sa negosyo ng direktor. Sa tingin mo, makakaya mo ang kahihinatnan? Oo, ang bulaklak na ito ay malapit ng mamatay. Huwag mong sabihin sa akin sa tingin mo mapapabulaklak mo ito. Tingnan natin kung ang maliit na batang ito ay nagpapanggap lang. Yun na ba? Naayos niya talaga? Ito ay hindi ako makapaniwala. Ito, namulaklak nga. Kita mo, sabi ko sa iyo eh. Wow, namumulaklak na talaga. 'Di ba? Sabi ko sa iyo, hindi ako nagsisinungaling. Bumuhay na ito sa wakas. Salamat tagapangalaga ng bundok. Walang anuman. Edward, itong bata ay naayos ang bulaklak. Himalayan. 'Di ba? Naniniwala ka na ngayon? Ngayon, pakawalan mo na ang tatay ko ngayon din. Pakawalan mo siya. Tatay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sino ang mag-aakala na yang pasaway na bata mula sa pamilya ni Arthur ay marunong palang gumawa nito? Kung talagang kaya niyang pagalingin lahat ng bulaklak, di siguro ang posisyon ni Boris bilang direktor ng pabrika ay siguradong matitiyak. Nagsalita na ang pamangkin ko. Ngayon, pakawalan mo na ako. Eksakto. Pakawalan nyo kami. Pakawalan mo na rin sila. Sandali! Nagsalita na ang pamangkin ko, kaya kalagan niyo na kami ngayon. Eksakto. Kalagan nyo na kami. Kalagan nyo na rin sila. Teka. Tito Boris, Tita Agnes, hindi ba kayo ang dalawa ang nagtangkang manloko sa amin kanina at akala nyo makakalaya lang kayo, magising kayo sa katotohanan? Honey, nagkakaintindihan lang tayo. Nagkakaintindihan lang. Pamilya tayong lahat dito. Ha? Dapat managot sila. Dapat magbayad sila. Huwag niyo silang palalayasin. Ikaw na pasaway, ako ang iyong sariling Tita Agnes. Ganito ba ang trato mo sa amin? Ay naku, Direktor, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo na ako ngayon. Direktor, pakiusap, patawarin mo na ako ngayon. Hindi na ako. Pakiusap. Parang medyas ng tatay ko yan. maliit na bata. Maaari ko bang itanong, paano mo talaga nagawa? Napagalingin ang bulaklak na ito? Oo, paano nangyari na pagwiwisik lang ng tubig ay gumaling na ito? Hindi ko masasabi sa iyo na ako ay talagang isang ginseng ng milenyo, di ba? Ang mga bulaklak na ito ay nagkasakit dahil nahawahan sila. Kailangan lang nilang hugasan ang pollen at gagaling na sila. Edward, kung ang maliit na batang ito ay kayang pagalingin ang mga bulaklak, baka kaya rin niyang pagalingin ang sakit ng puso ni Ginang Sterling. Tama. Maliit na bata, sumama ka sa akin sa bahay. Kung kaya mong pagalingin ang mga bulaklak para sa akin, ako, si Edward Sterling, bilang direktor ng pabrika ng bakal, ay gagantimpalaan kita ng malaki. Ha? Eksakto. Munting bata, sumama ka sa akin sa bahay ko. Kung matutulungan mo akong mailigtas ang mga bulaklak na iyon, ako, si Edward Sterling, bilang direktor ng pabrika ng bakal, ay sisiguraduhing malaki ang gantimpala mo. Nanay, si Edward ay naghanap na ng eksperto. Huwag kang mag-alala. Talagang maililigtas namin ang mga puting orkidya ng jade na iyon. Sa tuwing nakikita ko ang mga bulaklak na iyon, parang narito pa rin ang iyong ama sa piling natin. Kung mamatay ang mga bulaklak na ito, mawawala sa akin kahit itong huling bagay na magpapaalala sa kanya. Iyon ang kanyang natitirang tanging alaala. Nanay, huwag mong isipin niyan. Ang iyong kalusugan ang pinakamahalaga. Tama iyan, nanay.
ang iyong kalusugan ang pinakamahalaga. Nanay, pakiusap, huwag kang mag-alala, anuman ang mangyari, kami magkapatid ay gagawin ang lahat ng aming makakaya upang iligtas ang mga bulaklak na iyon at buhayin muli ang mga ito. Dapat kang magpahinga, nanay. Doktor, kumusta ang aking ina? Malubha ba ito? Labis na kalungkutan. Kung magpapatuloy ng matagal, ay maaaring magpahina sa kanyang katawan. Ganoon kalubha? Ang sugat ng damdamin ay nangangailangan ng lunas sa damdamin. Dapat kayong magtuon ng pansin sa kung paano ililigtas ang mga bulaklak na iyon at buhayin muli ang mga ito. Ano ang gagawin natin? Nagtataka ako kung si Edward ay nakahanap na ng tao. Kasalanan lahat ng hayop na Boris na iyon. Nagpadala siya sa atin ng 3 may sakit na bulaklak. Siya ang dahilan kung bakit ang kalusugan ni nanay ay lalong lumala. Kapag gumaling na si nanay, pag-uusapan ko ang utang na ito sa kanya ng dahan-dahan. Ginoong Richard, Nag-uwi lamang si Ginoong Edward ng isang botanista. Darating na sila anumang minuto ngayon. nakahanap nga siya ng tao? Bilis, Chloe, sumama ka sa akin para salubungin ng eksperto. Tatay, Napakaganda ng bahay na ito. Bakit pamilyar na pamilyar ang boses na iyon? Ginoong Richard, Kakauwi lang ni Ginoong Edward kasama ang botanista dito sa bahay. At paparating na sila. nakahanap talaga siya? Bilisan mo, Chloe, samahan mo ako para salubungin ng eksperto. Siya. Tatay, Ang ganda at laki ng bahay na ito. Bakit pamilyar na pamilyar ang boses na iyon? naku po, Dito pala siya nakatira. mahilig na mahilig talaga siya sa pag-aalaga ng mga halaman at bulaklak. Tingnan mo, ngayon lahat ng mga bulaklak na ito ay namamatay na. Tatay, ang ganda at laki ng bahay na ito. Balang araw kukuha ako para sa iyo at sa akin. At kay nanay ng bahay na kasing ganda at laki nito. Sige, kaya ng aming Mia. Naniniwala kami ng nanay mo sa iyo. Mia, Tito Edward, Arthur, at ang maliit na Mia. Ito ang aking kapatid na lalaki at kapatid na babae. Mia, ano ang ginagawa mo rito? Edward, Chloe, baka hindi nyo alam ito, pero kung hindi dahil kay Mia, ang aking botika ay hindi muling babangon. Siya ang aking tunay na bituin ng swerte. Ganoon ba? kaya ikaw ang kapatid sa dugo ni Tito Edward? Mukhang ang 3 paso ng Clivia ay napunta nga pala sa bahay ni Tito Edward. Talagang tadhana! Ganoon. Kaya ang maliit na batang ito, ang naging malaking tagapagligtas ni Edward. Oo nga Edward. Ang botanist na inanyayahan mo. Sino ba iyon? Arthur, hindi ko inaasahan na magaling ka pala sa halaman. Ginoong Sterling, hindi ako ang ekspertong hinahanap niyo. Si Mia iyon. Siya? Arthur, sino ang mag-aakala? Marunong ka palang mag-alaga ng halaman? Ginoong Sterling, hindi ako ang dalubhasa na kailangan mo. Si Mia. Siya? Ang maliit na batang ito? Ang cute-cute niya? Pero siya? Sige na kuya, lahat-lahat na ito para kay nanay ang mga bulaklak na ito. Paano mo ito pwedeng magtawanan? Eksakto. Kung magtitiwala ka sa pasaway na ito, at mamatay lahat ng mga bulaklak na iyan, wala kang patutunguhan. Eksakto. Ano ang alam nitong pasaway na ito tungkol sa pagpapagaling ng halaman? Iyon ay parang isang bulag na ardilya na nakahanap ng mani. Swerte lang iyon. Kung magtitiwala ka dito sa pasaway na ito, talagang wala kang patutunguhan. Eksakto. Paano naman mapapagawa ng isang maliit na bata ang mga halamang ito? Alam mo kung gaano ka-espesyal kay nanay ito, kuya? Sinusubukan mo bang dagdagan ang kanyang kalungkutan? Edward, ano ang gagawin natin? Ewan. Baka nga talaga swerte lang iyon? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, Siya. tatay, umalis na tayo. Wag, sandali. Huwag kang umalis. Kung aalis ang pasaway na ito, ang mga Sterling ay bubuhayin akong balatan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, edi alis na tayo, tatay. Hoy, sandali! Hindi kayo pwedeng umalis. Kung talagang aalis tong pasaway na to, ang pamilya Sterling ay papatayin ako. Hoy, hindi pwede. Wala kayong pupuntahan. Sino ka ba para pagbawalan kaming umalis? Hindi kami makakaalis dahil lang sa'yo? Nandito si Tito Edward. Sasang-ayon siya sa akin. Binalaan ko na kayo noon. Sinabi kong huwag bilhin yung 3 paso ng halaman. Kayong mga matigas ang ulo.
Huwag ninyong isisi sa iba. Tama, noon binabalaan nga ako ni Mia na huwag bilhin. Pero itong si Boris, hindi lang binili, ipinadala pa sa bahay namin. Malinaw na ginugulo niya tayo. Dalhin niyo sila. Hoy, Direktor, kaawaan niyo po kami. Hindi talaga namin sinasadya. Teka. Kaya kong iligtas ang mga halaman. Kaya ko silang iligtas. Sigurado ka? Sigurado. Sandali lang. Teka. Maililigtas ko ang mga bulaklak na ito. Maililigtas ko sila. Sigurado ka ba? Talagang sigurado. Ang kakaiba naman yun. Tatay, Hindi ko pa ito narinig. Kaya palang gamutin ni Tito Boris ang mga bulaklak at pagalingin sila? Hindi ko rin alam. May ganoon siyang kakayahan? Itong tito natin, hindi na naman siya nanloloko ng mga tao, di ba? Buisit. Ayokong makulong. Gusto ko pa ring maging direktor. Hindi ko hahayaang masira ang lahat. Dahil lang sa ilang mga paso. Basta hugasan mo lang ang pollen at magiging parang bago na ulit sila. Huwag kang mag-alala, direktor. Talagang pagagalingin ko ang mga bulaklak na ito para sa iyo. Ito na. Hehe. Talagang mapapagaling ko sila. Basta mahugasan ko lang ang pollen dito, ayos na siguro yon. Imposible. Ginagawa ko lang yun. Maniniwala kaya yung tito na tanga sa ganun? Kung huhugasan lang natin ang pollen dito at lilinisin ng maayos, ayos na tayo. Hindi pwede. Ginagawa ko lang yun. Tangang tito, naniniwala ba talaga siya sa kalokohan ko? Mahal, ipakita mo ang kaya mo para makita nila. Ako, ano man ang kaya ng pasaway na yon, kaya rin natin. Edward, itong si Boris? Kung talagang kaya niyang linisin ang pollen, baka sakali ay kaya niyang ayusin ang mga bulaklak. Tama, di ba ganoon din ang sinabi ni Mia? Eksaktong pareho? Baka may nalalaman itong si Boris. Hala, kung ganyan ang trato mo sa kanila, mamamatay lahat yan. Mamukadkad. Hoy, huwag. Tito Edward, papatayin ni Tito Boris ang lahat ng bulaklak. Naku po. Kung ganito ang pag-aalaga mo, mamamatay lahat yan. Bloom. Hoy, huwag. Tito Edward, papatayin ni Tito Boris ang mga bulaklak. Tumigil ka diyan. Nakita mo? Sinira niya. Edward, sabi ko sa'yo, manloloko siya. Ay, sus Mariasep. Anong silbi ng pagsasabi niya ngayon? Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang bulaklak na yon ang buhay ni nanay. Ikaw, Boris! Ano ba to? Nabaliw ako ng pagkatiwalaan ka. Mga gwardiya, ilabas niyo siya rito. Bugbugin muna. Tapos ihatid sa pulis. Ganyan din ang ginawa ng pasaway na yon. Paano pwedeng mali yon? Imposible. Hoy, Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Isa akong tangang-tanga. Mia, pakiusap, kailangan mo kaming tulungan. Naniniwala ako sa'yo. Tiyak na may paraan ka para iligtas ang bulaklak na ito. Tama ba? Meron naman talaga akong paraan, pero hindi kayo naniniwala sa akin. Mas mabuti pang umuwi na lang ako at hanapin si nanay. Edward, nag-aagaw buhay ka na talaga. Kung hahayaan nating patuloy na guluhin ng mga manlolokong to ang bulaklak, ano na ang mangyayari sa kalusugan ni nanay? Ano na ang dapat nating gawin? Edward, bakit hindi nating subukan si Mia? Naniniwala ako sa kanya. Tito Richard? Edward, naniniwala ka rin ba sa maliit na batang ito? Tama na. Naniniwala rin ako kay Mia. Kung mapagagaling mo ang bulaklak na ito, kahit anong gusto mo, kahit na gawing pangalawang direktor ng steel mill si Arthur. Ako, si Edward Sterling, ang gagawa niyan. Gagawin akong pangalawang direktor? Sige, tapos na usapan. Ikaw rin, naniniwala ka sa maliit na batang ito? Sige, naniniwala rin ako kay Mia. Kung maililigtas mo ang bulaklak na ito, kahit anong hiling mo, kahit gusto mong magtrabaho si Arthur sa planta ng bakal bilang pangalawang direktor, ako, si Edward Sterling, ang bahala roon. Gawin mo akong pangalawang direktor. Kasundo. Tapos na usapan. Edward, paano ba nailigtas ni Mia ang puting orkidya ng jade noon? Huwag mong sabihin na diniligan lang niya? Tama, noon, si Mia ay diniligan lang ng ganito.
ang puting orkidya ng jade na namamatay na ay namulaklak agad. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Huwag kang mag-alala. Ako ang tagapangalaga ng bundok, tiyak na gagalingin kita. Nanay? Nanay, kumukuha ng mga eksperto si Edward para gamutin ang bulaklak. Huwag kang mag-alala, tiyak na gagaling iyon. Oo, nanay. Ang kalusugan mo, ang mahalaga. Ang mga gawain sa labas, sa amin, naiwan. Ang sakit-sakit na ng bulaklak at hinahayaan niyong isang maliit na bata ang maggamot. Tingnan mo kayong dalawa. Kayong dalawa, talagang iba kayo. Nanay, may kakayahan talaga si Mia. Sige, sige. Alam kong mabuti ang intensyon niyo. Kung hindi talaga maliligtas ang bulaklak, hayaan na. Nanay, tingnan mo. Sige, sige. Alam kong may mabuting hangarin ka. Kung hindi na may iligtas ang bulaklak, kalimutan mo na. Nanay, tingnan mo ito. Ang bulaklak. Lubusang namumukadkad na. Talagang gumaling ang bulaklak. Tapos na. Ang bango-bango. Nanay, ang bulaklak ay lubusang namumukadkad na. Tama. Kailangan nating taos-pusong. Pasalamatan sila dahil dito. Nanay, huwag kang mag-alala. Ako, si Edward Sterling, tinutupad ko ang aking pangako. Mukhang si tatay ay magiging pangalawang direktor na. Masayang masaya si nanay kapag nalaman niya ang balita. Ang huli na pala ng oras. Bakit hindi pa sila nakakauwi? Ano kaya ang ginagawa ni Mia at ng iba pa roon? Ay, nakauwi ka rin. Nabalisa ako ng todo. Nanay, Inalalayan ako ni tatay. Ligtas na ligtas naman ako. Sige kung gayon. Dapat na rin akong umuwi. Sa pagkakataong ito, malaking pabor ang ginawa mo kay Edward. Kapag gumaling na si Ginang Sterling, Arthur, maaari ka nang magtrabaho sa aming pabrika. Sige, salamat Tito Richard. Ingat ka, Tito Richard. Paalam na. Sige, aalis na ako. oy, Arthur, ano to tungkol sa trabaho sa pabrika? Ano ba ang pinagkakaabalahan ninyong lahat? Nanay, hindi ka maniniwala. Simula ngayon, si tatay ay ang pangalawang direktor. Arthur! Nakakalungkot. May nangyaring masama sa bundok? Nanay, hindi mo ito paniniwalaan. Simula ngayon, si tatay ang bagong pangalawang direktor. Arthur. Masamang balita. May nangyaring napakasama sa bundok. Alcalde Miller, anong nangyari? Anong nagmamadali? Hindi mo pa narinig? Sa bundok, may mga baboy ramo na bumaba. Kagabi, sinalakay nila ang bantay gubat na nagpapatrolya at sinugod siya. Sa ngayon, tinipon namin ang mga tao para umakyat at maghanap. Bumaba ng bundok ang mga baboy ramo? Alcalde Miller, sinasabi mo ba na gusto mong sumama ako sa iyo sa bundok para maghanap? Tama. Arthur, magaling kang bumaril. Mamayang gabi, kailangan mong sumama sa amin. Siya. Sige, usapan na yan. Kailangan mong sumama, ha? Hahanap pa ako ng ilang tao. Kahit papaano kailangan nating paurungin pabalik sa bundok ang mga baboy ramo. Tama ba? Siya. Alis na ako. Kailangan mong sumama, ha? Arthur, gabi na ng gabi. Ang pag-akyat sa bundok para habulin ang mga baboy ramo ay napakadelikado. Tatay, gustong sumama ni Mia sa bundok kasama mo. Maging mabait ang bata, Mia. Ikaw at si nanay, hintayin niyo ako sa bahay. Babalik ako sa umagang-umaga. Tatay, mag-ingat ka po. Hihintayin kita ni Mia sa bahay. Huwag kang mag-alala.
Aking mahal na Mia. Bilis, alertuhan ang lahat ng maliit na damo. Bantayan ninyong magkasama ang tatay ko. Bilisan mo, sabihin sa lahat ng maliit na mga damo. Bantayan ninyo ang tatay ko, kayong lahat. Lahat, mag-ingat kayo sa paligid. Huwag ninyong aakitin ang mga lobo mula sa bundok. Arthur, ikaw ang bantay gubat. Kalagitnaan ng gabi, naghahatak ka ng lahat paakyat ng bundok para maghanap ng isang tao o ng isang baboy ramo. Eksakto. Yung lalaki kagabi. Hinila siya ng isang baboy ramo. Malamang patay na siya. Kaming lumabas dito sa gabi para habulin ng mga baboy ramo. Gaano ba kadelikado iyon? Sarado ang bibig mo. Buhay lang ba ninyo ang mahalaga? Ang buhay ng ibang tao ay hindi mahalaga. Ganoon ba? Kung talagang bababa ang baboy ramo mula sa bundok, wala sa atin dito sa baryo ang magkakaroon ng kapayapaan. Diyos, ipag-adya mo kami. Huwag nawa kaming makasalubong ng baboy ramo. Baboy ramo? Hoy. Aray, Buda, pagpalain mo ako. Pakiusap, huwag mo akong ipagkita sa baboy ramo. Baboy ramo? Aray, hoy, mag-ingat ka. Anong ginagawa mo? Saan nanggaling yung baboy ramo? Arthur, gusto mo akong patayin. Oh, Arthur. Buti na lang nandito ka. Maaring naging malaking problema iyon. Boris, tuwag ka. Wala pa nga dito yung baboy ramo. Natatakot ka na agad ng husto. Kahihiyan ka sa ang pamilyang Pendleton. El Calamila. Sa 1 minuto, ako ang mangunguna sa harap. Lahat, manatili kayong malapit sa akin. At, hahanapin natin yung baboy ramo sa lalong madaling panahon. Arthur, Huwag kang mag-alala. susunod kami sa'yo. Arthur, ikaw ang pinakamagaling sa mga bundok na ito. Susunod kami sa'yo. Sabihin mo lang kung saan kami pupunta. At doon kami pupunta. See ya. Pass away. Hintayin mo lang na lumitaw yung baboy ramo. Titingnan natin kung tatakbo ka pa rin. Hey, Nanay, nag-aalala ka pa rin kay tatay? Siyempre hindi. Ang tatay mo ay isang sikat na bihasang mangangaso. Walang mangyayari sa kanya. Iniisip ko kung ano na ang kalagayan ni tatay ngayon. lahat mag-ingat. Ang baboy ramo ay malapit na. Spot. Baboy Ramo! Tulungan niyo ako. Baboy ramo. Tagapangalaga ng bundok. Naku, nasa panganib si tatay. Aray! Tulong. Isang baboy ramo. Tagapangalaga ng bundok. Ay naku, nasa panganib si tatay. Mia, dapat kang manatiling malapit kay nanay. Huwag kang maglakas loob na tumakas. Sige. Tingnan mo ang lahat ng mga alitap-tap na ito. Magaling! Ngayon ay naliwanagan ang daan sa bundok. Mia, bilisan natin at hanapin si tatay. Boris, ikaw na duwag. Lahat ito ay kasalanan mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kailanman magkakaroon si Arthur ng matinding pinsala. Iyon ang boses ni Alcalde Miller. Paano ko malalaman? Lahat ng iba ay tumakbo. Ngunit ang tangang ito ay nakatayo roon na parang nakatigil. Parang nagmamakaawa siya para rito. Alcalde Miller. At ngayon, paano ko sasabihin ang balita kay Arthur, sa kanyang asawa at anak? Ay naku. Sino ang mag-aakala? Tumakas lahat ng tao, pero itong lalaking ito, nakatayo lang doon, hindi kumikilos. Hinahanap niya yon. El Calamila. Ngayon, paano natin ito ipapaliwanag kay Arthur at sa kanyang pamilya? Oy, Oh, hindi. Tatay, anong ginagawa mo dito sa taas? Martha, Arthur, gumising ka. Martha, huwag mong masyadong dibdibin. Bayani si Arthur. Tingnan mo ang lahat ng baboy ramo na ito. Day.
Siya ang pumatay sa kanilang lahat. Anong ibig mong sabihin na siya ang pumatay sa kanilang lahat? Tumulong kaming lahat. Hindi mo pwedeng ibigay lang ang lahat ng karne ng baboy ramong ito kay Arthur at sa kanyang pamilya. Alcalamila. Dahil lang mamamatay na siya, hindi mo pwedeng ibigay sa kanya ang lahat ng karne ng baboy ramong ito bilang benepisyo sa pagkamatay. Ito. Pera ang lahat ng ito. Boris, tumahimik ka. Nanay, hindi pa patay si tatay. Ikaw na pasaway, wala kang filtro sa bibig. Matagal nang malamig ang katawan ng tatay mo. Paano pa siya makakahinga? Alcalde Miller. Hindi patay si Arthur. Buhay pa siya. Tara na, tara na. Lahat, dito. Ihatid natin si Arthur pababa ng bundok. Ngayon din. Saklolo! Alcalde Miller. Hindi pa patay si Arthur. Buhay pa siya. Tara na, tara na. Lahat, dito. Bilis. Ibaba niyo si Arthur dyan. Tulong! Tito, kumusta na ang tatay ko? Nag-aagaw buhay siya. Nasa tadhana na ngayon. Martha, hindi pwedeng may mangyari rin sa'yo. Napakabata pa ni Mia. Kung may mangyari sa'yo, ano na ang mangyayari kay Mia? Eksakto, tama. Martha, si Arthur ay isang bayani ng aming baryo. Nasaktan siya para sa baryo. Mula ngayon, habang nandito ako, walang manloloko sa'yo. Sariwang karne. Ilalagay ko dito. Bigyan mo rin ako ng isang piraso. Ay naku. Sige, Mahal, parang namumulot lang ng pera sa bundok. Sa ganitong kaikling panahon, ang dami na nating kinita. Heto ang 5 piso para sa'yo. Hoy, mukhang masarap itong karne. Kumuha ka ng piraso. Siyempre, hindi kami tulad ni Arthur. Yang tanga, hindi man lang tumakbo ng makakita ng baboy ramo. O diba, ngayon, tayo ang nakikinabang. Boris, si Arthur ay talagang nasaktan. Kahapon sa bundok, talagang inatake siya ng baboy ramo. Walang duda dyan. Ang daming tao ang umakyat sa bundok, pero siya lang ang tinugis ng baboy ramo. Sa ngayon, malamang nagpaplano na sila ng libing niya. Hoy, gaano karaming karne ang gusto mo? Boris, kung talagang malagutan ng hininga si Arthur, na may iwan ng byuda at anak niya, mag-aasawa ulit yan. Ang bahay, ang pera, mawawala lahat yan. Ari-arian lahat yan ng pamilyang Pendleton. Kaya mo ba yang tiisin? Tama yan, mahal. Ang pamilya ni Arthur ay isang pabigat lang. Kung mag-aasawa ulit siya, ang bahay at pera ay mapupunta sa iba. Hindi pwedeng ganoon. Ang perang maiiwan ni Arthur. Hindi nila pwedeng dalhin. Ang perang iniwan ni Arthur. Hindi nila ito madadala. Tara na. nanay, gagaling si tatay, sigurado ako. Huwag kang masyadong malungkot. Tagapangalaga ng bundok. Bumalik na naman si Tito Boris at Tita Agnes. Ano ang pakay nila dito? Boris, ano ang ginagawa mo? Alcalamila. Anong klaseng pananalita iyan? Kapatid ko siya. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Eksakto, ang sama ng lagay ni Arthur. Bilang kapatid niya at hipag, dapat kaming tumulong. Tamang-tama, Alcalde Miller. Nandito na ang lahat. May mga bagay akong kailangang pag-usapan kay Martha. Ano ang gusto mong sabihin? Bakit hindi ako pwedeng sumama? Eksakto, malubhana ang kalagayan ni Arthur. Bilang kapatid na lalaki at hipag niya, dapat kaming tumulong. At dahil nandito si Alcalde Miller at ang lahat, may gusto akong pag-usapan kay Martha. Ano ang gusto mong sabihin? Hindi nagagaling si Arthur, wala nang lalaki sa pamilya ninyo. Kaya ang bahay ninyong ito, at ang pera, dapat mapunta sa anak ko. Boris! Hindi pa nga namamatay ang kapatid mo! Paano mo nasabi yan? Martha, tingnan mo ang lagay ni Arthur. Hindi na siya aabot ng umaga, kaya ang pera ng pamilyang Pendleton ay hindi pwedeng mapunta sa isang dayuhan tulad mo. Kawawa naman. Arthur. Isang anak na babae lang ang meron sila. Mapapakasal din yan balang araw. Tama, pare-pareho lang naman ang lahat. Dapat sa pamilya lang mapunta ang yaman. Ang sasama ninyong lahat. Nanay, ibig sabihin ba niyan makakakain na tayo ng karne araw-araw?
Siyempre naman, pagkatapos ng lahat, ikaw ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Pendleton. Mula ngayon, ang lahi ng pamilya ay nakasalalay sa iyo para ipagpatuloy. Tao ba kayo? Hoy, Martha. Martha, Hindi ba kayo nahihiya sa sarili ninyo? Hoy, Martha. Martha, Hindi mamamatay ang tatay ko at saka may bahay at pera kami. Wala sa inyo ang makakakuha nito. Pasaway! Hindi ikaw ang magdedesisyon nito. Makinig ka sa akin. Ang tatay mo ay nakabitin pa rin sa isang hibla. Malamang gusto niyang mapunta ang lahat ng perang iyon sa asawa ko. Oh, Mia. Masyado kang bata. Huwag kang makialam dito. Kapag nakuha na ni Tito Boris ang bahay at pera, baka nga ampunin pa namin kayo. Kapag nakuha na namin ang bahay at pera, paalisin na namin sila ng tuluyan. Huwag mo akong madaliin. Mia, pasaway, bahay ko na ito ngayon. Bakit hindi ka na lang umalis? Eksakto. Martha, narinig mo ang sinabi namin. Iimpake ang mga gamit mo. Umalis ka na rito. Boris, wala ka bang konsensya? Ang sarili mong kapatid ang nagligtas sa buhay mo? Ganito ba ang pagganti mo sa kanya? Tagapangalaga ng bundok. Magkakahalaga ito ng 1,000 taon ng mahiwagang pagpapalago. Huwag mong gawin iyon. Ang alam ko lang siya ang tatay ko. Nasaktan si Arthur sa pagtatangka na iligtas ka. At may lakas ka pa ng loob na apihin ang kanyang byuda at anak, ninanakaw ang kanilang ari-arian. Tao pa ba kayong dalawa? Walang nanghingi sa kanya na iligtas ako. Nararapat lang sa kanya iyon. Napatay siya ng isang baboy ramo. Ano ang kinalaman namin doon? Tatay, ililigtas kita. Tatay, ililigtas kita. Sinabi sa akin ni ang tagapangalaga ng lupa na ako ay isang espiritu ng ginseng ng milenyo. Ang mga ugat ng ginseng ko ay makakapagligtas ng buhay. Tatay, kailangan mong magising. Lumabas ka. Hindi ka welcome dito. Sandali lang dyan, Alcalde Miller. Tinatawag kitang alkalde bilang paggalang, pero talagang akala mo ay importante ka. Boris, ang kapal ng mukha mong hawakan ako. Ano naman kung ginawa ko? Ang pagputol sa kita ng isang tao ay parang pagpatay sa kanyang mga magulang. Bukod pa riyan, ito ay sariling negosyo ng pamilyang Pendleton. Ano ba ang pakialam mo? Oh, alkalde. Kung iisipin mo, ito pa rin ay sariling negosyo ng pamilyang Pendleton. Kaming mga tagalabas ay dapat sigar ang huwag ng makialam. Oo, si Boris ay kapamilya pa rin nila. Kapamilya pa rin. Eksakto. Kayong lahat, katawa-tawa ito. Sige, mahal, huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanila. Kunin muna natin ang mga mahahalagang bagay sa bahay at ilipat sa ating lugar. Tama. Tumigil ka dyan. Umalis ka sa daan. Aray, Alkalde. Tingnan nyo, si Boris ay pamilya. Tama. kayong dalawa, tigilan nyo yan. Hala, mahal, huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanila. Kunin na lang natin lahat ng mahahalagang bagay sa bahay at dalhin sa atin. Oh. Huwag kang makialam. Umalis ka diyan. Aray, Alkalde Miller. Bastos! Mas masahol ka pa sa isang magnanakaw. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ng tagapangalaga ng bundok ang kanyang mahiwagang pag-unlad. Hoy, tagapangalaga ng bundok, tulungan mo ako. Ibaba mo yung paso. Sige, ayoko na nga nito.
Never! Ibaba niyo ang gamit namin. Huwag kang magmalabis. Bitawan mo ko, pasaway. Bitawan mo. Munting babae? Papatayin kita. Hindi! Huwag mong hawakan si Mia. Maliit na bata. Gusto mong masaktan? Huwag mong subukang hawakan si Mia. Sige, subukan mo. Tatay, gising ka na. Gising na si Arthur. Teka, magkakamag-anak tayo. Bakit ka kumuha ng baril? Ilapag mo! Ilapag mo! Ano ka ba talaga? Tao o multo? Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Buhay siya? Arthur? Pakiusap? Hindi pagkakaintindihan lang iyon. Iginusto mong mamatay ako. Inapi mo ang aking asawa at anak. Sinubukan mong nakawin ang lahat ng meron ako. At ngayon, hindi pagkakaintindihan ang tawag mo diyan. Arthur. Dapat sa pamilya lang ang yaman. Nag-aalala lang kami na baka ibibigay mo lahat sa mga dayuhan. Dayuhan ang tawag mo sa aking asawa at anak? Ano ka? Natra? Ari? Natra? 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 Mia, ano ang gagawin natin ngayon? Dahil hindi mo kami itinuturing na pamilya, mula ngayon, kikilos ako na parang hindi kayo pamilya. Gusto kong putulin ang ugnayan. Dahil hindi nyo kami itinuturing bilang pamilya, mula ngayon magpapanggap na lang ako na wala kaming kamag-anak na tulad nyo. Gusto kong putulin ang ugnayan. Putulin ang ugnayan? Anong ugnayan? Eksakto, ikaw na pasaway. Anong karapatan mong sabihin ang ganong kalaswang bagay na pagputol ng ugnayan? Anyos, anong kapal ng mukha mong punahin si Mia? Napakabait na bata ni Mia, napakaresponsable at mabait. Sino ang hindi magmamahal sa kanya? Kayong dalawa lang, laging inaapi siya. Alam mo ba, ang mga kamag-anak na tulad nyo, mas mabuti pang wala. At ikaw, Boris, ang kapatid na lalaki mo ang nagligtas sa'yo at malubhang nasaktan. Isang bagay na hindi ka nagpapasalamat. Bukod pa riyan, may kapal ka pa ng mukhang magnakaw ng kredito at pera, pati na ang kanilang ari-arian. Ikaw na matandang pakialamero. Kung patuloy kang magsasalita ng kalokohan, gagatin ko yung maruming bibig mo mula sa mukha mo. Subukan mo nga. Kaninong bibig ang akala mong gagatin mo? Anong karapatan mong saktan ako? Alkale? Mila, dahil nandito ka na, nasaksihan mo naman ang lahat ng nangyari ngayon. Maging saksi ka po sana para sa amin. Kami ay, Magpuputol ng ugnayan sa kanila. mula na ngayon, ang aming pamilya ay hindi na kailangan magtiis sa kanilang kalokohan. Alcala Miller, ikaw mismo ang kailangan namin. Nakita mo ang lahat ng nangyari ngayong araw. Kailangan naming maging saksi ka para sa amin. Nais naming putulin ang ugnayan sa kanila. Simula ngayon, hindi na kailangang pahirapan pa ng pamilya namin. Hindi na sila makakapanggulo pa. See? Ako ang magiging saksi ninyo. Ako ang magiging saksi ninyo. Simula ngayong araw, ang dalawang pamilya ni na Arthur at Boris, ang kanilang dalawang pamilya ay tuluyang magpuputol ng ugnayan at hindi na muling makikipag-ugnayan. Kami rin ang sasaksi para sa inyo. Ano ba ito? Eh di sige, putulin na ang ugnayan. Tara na. Mia, Mia, anong nangyari? Mia, simula kagabi hanggang ngayon, si Mia ay patuloy na nag-aalala. Patuloy na nag-aalala. Pagod na siya. Dalhin mo siya sa kama. Bilisan mo. Kasalanan ko itong lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nahimatay si Mia. ang dami na ng araw ngayon. Hindi mo ba iniisip na si Mia ay? Siyempre hindi. Si Mia ang aming pampaswerte. Ang tagal na ng mga araw. Hindi ba sa tingin mo may nangyari kay Mia? Hindi. Si Mia ang aming pampaswerte.
Tagapangalaga ng bundok, gising na. Tagapangalaga ng lupa. Nanay, tatay. Tagapangalaga ng lupa. Bakit mo pinagkakamayad ang nanay at tatay ng ganyan? Tagapangalaga ng bundok, ginamit mo ang sarili mong kapangyarihan. Para iligtas si Arthur. Kaya ngayon, nabayaran na ang iyong utang na loob sa pamilyang Pendleton. Walang kinikilingan ang batas ng kalikasan. At darating na ang pagsubok ng kidlat. Panahon na para bumalik ka sa kabundukan. Kaya nabayaran na ang utang. Tagapangalaga ng lupa. Ibig mong sabihin, hindi na ako pwedeng manatili kasama ng nanay at tatay? Tama, hindi mo pwedeng. Sa lahat ng panahong ito, sila ang nag-aalaga sa iyo. Pero ngayon, kailangan mo na silang iwan ng tuluyan. Nanay, tatay, sama tayo sa pag-aalaga sa akin sa lahat ng mga taong ito. Ako, kailangan ko nang umalis. Hayaan mong gawin ko ang isang bagay para sa iyo sa huling pagkakataon. Hayaan mong gawin ni Mia ang isang bagay para sa iyo sa huling pagkakataon. Nasaan si Mia? Nasaan na siya? Mia? Tatay, nanay, gising ka na. Lahat ng ito ay sorpresa na nakuha ni Mia para lang sa inyo. Ang manok na ito, Paano ito naging napakalaki sa isang gabi? kaya pala ganito ang nangyari. Alam ko naman na ang aming Mia ay aming pampaswerte. Tatay, naalala mo ba ang ipinangako sa iyo ni Mia? Mia, ikaw ang bumili ng lahat ng ito? Nagpapasalamat kami sa iyo, Mia. Magluluto ako ng masarap para sa iyo. Mia, binili mo ito para sa amin. Salamat sa iyo, Mia. Luluto ako ng masarap para kay Mia. Nanay, tatay, mula ngayon, puro magagandang araw na lang ang naghihintay sa inyo. Kailangan ko nang umalis. Ikaw ay... Mia, ipinagkakatiwala ko sa iyo sina nanay at tatay. Kailangan ko nang bumalik sa bundok. Salamat, tagapangalaga ng bundok. Mia, pasok ka na at kumain. Sige na, mahal. Mia, nasa iyo na ang nanay at tatay. Kailangan ko nang bumalik sa kabundukan. Salamat, tagapangalaga ng bundok. Mia, pasok na. Kakain na tayo. Sige na. Parating na. Nanay, tatay, aalis na ako. Parating na. Ito, Mia. Dagdagan mo pa ng gulay. Nanay, kunin mo ang hita ng manok.
Ito, Mia. Ikaw din, Mia. Tikman mo ito. Mia, sana ay laging masaya tayong magkasama. Maligayang pag-uwi sa tagapangalaga ng bundok.